Well, alam nyo naman siguro kung ilang taong naging loyal itong si Casper kay Norman, di ba? Pero yun nga lang dahil dito sa larawan na pinost ni Erwin mukhang ito na talaga ang official moment na masasabi nating wala na si Casper sa piling ni Norman. Anyway, basahin natin itong pinost ni Erwin. Hindi man ako makapagpakain ng mamahaling steak at tubig na aquapana. Kung anong meron ako yun lang kaya kung ibigay. Ang mahalaga maging totoo tayo sa bawat sasabihin natin. Ang paghingi ng tawad ay hindi kaduwagan at ang pagtanggap ng pagkakamali ay hindi gayang ituwid ng isa pang pagkakamali. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Tao lang po tayo na marunong magpatawad. Pero sinabi ko din naman sa kanya kung ang sakin ay naayos na. Yung sa iba siya mismo. Ang makipag-usap at humingi ng tawad at linawin niya lahat ng mga nagawa niya ay hindi ko saklaw. Ang damdamin ng bawat isa kaya nasa kanilang pag-uusap na lang ni Casper kung anong pwede niyang gawin. Abangan ang mga susunod pang mga pangyayari. Hindi lang pwedeng sabihin muna sa inyo. Ang aming ibang pribadong pinag-usapan, darating din tayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat ng pangunawa. Kapag may ginawa kang kasalanan, dapat mo itong harapin at panagutan. Kapag tao kang kumatok sa aking tahanan, ay tao kitang tatanggapin at pakikisamahan. Sabi ni Sibuyas, boss, bumaliktad na si Casper. Diyos ko. Kayo naman, sa 20,000 sinabi nun, 50,000 lang mali. Parehong-pareha sila ni Piti Piu Piu, Wiw Wiw. O dapat si Sibuyas, ang pangalan niya ngayon, Piti Piu Piu, Wiw Wiw Wiw. Mga ibang tao na sagasaan ni Casper, buksan nyo rin yung isip nyo, puso nyo na baka pwede nyo pagbigyan o patawarin. Hindi ko naman sinasabing yun ang gawin nyo. Sinasabi ko lang, baka lang pwede nyo bigyan ng opportunity ulit. Kasi maayos yung tao. Kaya gusto ko, makaharap nyo to, kung request nyo siya ma-meet o makausap, ma-interview, pwede. Papahiram ko sa inyo to si Casper anytime. Sabihin nyo lang sa akin. Sabi ko, Casper, gawa tayong video. Gusto ko makilala ka nila. Gusto ko makilala nila yung tunay na Casper, hindi yung nakikita lang nila sa video. So, natapusin ko na itong video na to. Pero Casper, bago tayo matapos, baka may gusto kong sabihin. Last na to, bago natin end tong video na to. Mga nasagasaan ko, ang mga vlogger. Kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Maging loyal sa inyo. Ang trabaho ko lang naman po, ganun. Ganun kasi ako magtrabaho. Para sa inyo, sagasaan ko kayo. Humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko . Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na mag-vlog . Para makaiwas na rin sa bus. Yun lang kayo sabihin ni Casper. Ako naman ang huli kong payo kay Casper. Garo sa video na to, no? Ang payo ko sa'yo, Casper, walang imposible kay Lord. Tulungan kita. Ilapit kita sa kanya. Sa Sunday, magsimba tayo. Sabihin mo lahat ng problema mo. At ako'y naaawa rin sa'yo. Kasi tulad mo, tatay din ako. May anak din ako. Baka napupunta lang tayo sa maling sitwasyon sa buhay. Well, mga kapopong, hindi inaasahan ng maraming taga-subaybay ang biglang pag-ikot ng usapin tungkol sa relasyon ni Bea Alonzo at Vincent Co. Matapos mamataan si Vincent sa isang malaking business event sa Pasay City sa halip na nasa Europa, kung saan unang kumalat ang balitang idaraos sana ang kanilang kasal. Sa mga oras na mabilis kumalat ang iba't ibang bersyon ng kwento online, agad naging sentro ng diskusyon ang pag-attend ni Vincent sa isang sari-sari store convention kasama ang kanyang amang si Lucio Co. Habang ang inaasahang wedding preparations ay tila nagkaroon ng biglang pagbabago. Mas lalong uminit ang interes ng publiko nang may lumabas na magkakaibang impormasyon mula sa ilang bisita na umano'y naimbitahan sa naturang seremonya. May mga mensaheng nagsasabing ipinagpaliban lamang ang okasyon at ililipat sa ibang petsa, habang may ibang ulat na nagsasabing hindi na ito matutuloy. Dahil dito,
Mabilis na nahati ang opinyon ng mga tao sa mundo ng social media at naging mainit na paksa sa entertainment news ang tunay na estado ng relasyon ng dalawa. Nauna nang naging usap-usapan mga kapupong ang kasal matapos kumalat online ang isang church wedding announcement na may kumpletong pangalan ni Bea at Vincent. Marami ang naniwala na ito na ang kumpirmasyon ng kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib, lalo pat ilang ulit nang namataang magkasama ang dalawa sa mga pribadong lakad, airport sightings at ilang social gatherings. Ngunit sa kabila ng lumalakas na hula ng publiko, nanatiling tahimik ang kampo ng aktres at ng negosyante tungkol sa tunay na detalye ng kanilang plano. Ayon sa ilang source na kalapit umano sa dalawa, isa sa mga mahalagang usapin bago ang anumang kasal ay ang prenup agreement. Sinabi ng ilang insiders na pinag-usapan ang pinanggalingan ng mga ari-arian at ang financial arrangements na kailangang malinaw bago ang anumang formal na hakbang. Dahil parehong may matatag na karera sina Bea sa entertainment industry at Vincent sa negosyo, naging masusi umano ang pagtalakay sa mga aspeto ng investments at long-term responsibilities. May ilang eksperto mga kapopong sa industriya ang nagsabi na hindi maiiwasan ang pressure kapag parehong public figure ang sangkot sa isang relasyon. Sa kaso ni Bea at Vincent, parehong malawak ang impluensya at responsibilidad na kanilang hinahawakan sa kanilang larangan. Si Bea ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakarespetadong aktres sa bansa, habang si Vincent ay aktibong leader sa kanilang malaking retail business group na may malawak na operasyon. Sa mga oras na patuloy ang diskusyon online, hati rin ang opinyon ng publiko. May mga taga-suporta na nagsasabing normal lamang ang pagbabago sa wedding preparations, lalo na kung maraming detalye ang kailangang ayusin. May iba namang naniniwala na mas mahalaga ang stability at tamang timing kaysa madaliin ang isang malaking desisyon sa buhay. Hindi rin mga kapupong nakaligtas sa atensyon ng publiko ang pagiging pribado ni Bea sa kanyang personal na buhay nitong mga nakaraang taon. Matapos ang ilang naunang relasyon na naging laman ng balita, mas naging maingat ang aktres sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang pag-ibig. Kaya mas lalo pang lumakas ang interes ng mga taga-subaybay sa bawat bagong development sa pagitan nila ni Vincent. Anyway, nananatiling abala si Vincent sa kanyang mga business commitments at regular na pag-attend sa mga corporate activities. Ang kanyang presensya sa Sari-Sari Store Convention sa Pasay ay nagpakita ng patuloy niyang focus sa kanilang negosyo sa kabila ng lumalakas na usapin tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa kabilang banda, si Bea ay patuloy rin sa kanyang showbiz engagements at iba pang proyekto. Sa ngayon, mga kapupong, wala pa ring malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang wedding plans. Sa mga oras na patuloy ang espekulasyon, nananatiling bukas ang maraming tanong ng publiko at patuloy nilang sinusubaybayan ang bawat galaw ng dalawa. Marami pa rin ang umaasa na sa tamang panahon, magkakaroon ng linaw ang lahat ng usapin at may papaliwanag ang totoong nangyari sa likod ng mga balitang matagal nang pinag-uusapan sa industriya.